Chismis de Baglita! Same, pero iba. O, di ba nakakaloka? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Happy Thursday. Sa lahat po ng mga mamiss na celebrate a birthday, parang ang partner kong si Tita Cora. Happy birthday, girl. O, di ba? Nakakaloka. Enjoy your birthday week, Mare. Di ba? Muli po sa mga patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa atin, kayo patuloy pa rin pong nakikinig sa number 106.7 na Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Yan! Ako po si Kapitana Sisa, ang baklang kalbo. Ang baklang kalbo na hatid ay balita na kung saan ay chismis. Minus ang aking partner na si Tita Cora. Eto na ang baklita sa woo woo! Ay, nako, eto na nga mga Marse. Pero bago lahat, batiin muna natin yung mga nagsipagwagi na sa ating tunog pera. O, diba? Congratulations. Kanina may nanalo sa atin doon sa kumbaga parang sa ating tunog pera sa portion ni Lindsay. Ang pangalan ay si Romus Sele. Nahulaan po niya yung ating mahiwagang tunog at tama siyang pinahulaan natin ay suklay. May tunog pala ang suklay. Alam ko tutunog lang yung pag inihampas mo. Pag hindi ka papalakpak. Pag hinampas mo dun sa kausap mo na ayaw makinig sa'yo ng maayos, diba? Congratulations po. Ayan na. Patuloy lang po kayong umantabay dahil oras-oras po may mga mahiwagang tunog kaming mga iparirinig sa inyo. Kaya kailangan matalas ang inyong mga tenga. O, diba? Hindi lang sa chismisan kung hindi sa tunog pera. Dahil sa chismis walang pera. Pero sa energy may pera. Basta't makinig ka lang. O, diba? Pero eto na ang chismis na aking dala-dala. Ating nabalitaan ng mga Marse, GMA7 at ABS-CBN wala na daw planong umapila pa sa Office of the President para sa kanilang mosyon para maipatigil ang nasabing suspension. Mabilis na nga kumakalat ang balita. Mabilis talaga. Grabe. Oh, sana simbilis ito ng mga ayuda ng ating mga pangga. Pero eto na nga, kalat na nga ang balita. Pero nagkakagulo pa sa date. Kung anong date nga ba sisimulan. Dahil may mga balitang lumalabas na magsisimula daw ang suspension ng Showtime etong 9, 'diba? At matatapos ito ng 21. Pero may nagsasabi naman na magsisimula daw ng October 14 tapos matatapos ng October 24. Ano pala yun? So kayo din ang desisyon sa scheduling ng suspension nila. Nakakaloka, diba? Ang dami lumalabas na dates, diba? Pero eto na nga, nasagap natin, chika. Mukha daw yata kasing tinanggap na daw na lang nila yung suspension na ipinataw nga ng MTRCB sa Showtime, ang GMA7 at ang ABS-CBN sa papanong paraan. Mukhang may niluluto silang proyekto na kung saan pagsasanibin daw ng puwersa ang E8 Bulaga, diba? Ang Eat Bulaga at ang Showtime. So ang magiging title ng ng show ay magiging Eat Showtime. Diba? Yung EAT ng Eat Bulaga ay inilagay doon sa ibabaw ng Showtime. Pero wala pa naman daw kasiguruhan. Kasi nalaman at napagtahi-tahi ng ating mga netizen. Kasi noong September 28 nang dumalaw itong si Miss Annette Gozon sa programang Showtime at nitong October 3 lamang ay nasa Itbulaga naman siya. So sabi ng ating mga chismosang kapitbahay, mukha daw yatang may niluluto pero wala pa daw kumpirmasyon kung papayag nga ba ang dalawang grupo na magsanib puwersa in time for the 12-day suspension ng Showtime. At eto pa, makinig ka mabuti kung
lumapit ka dyan sa kinauupuan mo. Hindi ba? Umupo ka ng maayos. Doon sa sinasabing mawawalan daw ng trabaho ng mga production staff ay hindi po sila titigil sa pagtatrabaho. Dahil sa 12-day suspension daw na meron or ipapataw sa Showtime ay meron daw itong ipapalit na mga shows naman kung kaya't walang mawawalan ng trabaho. Well, that's a good news, diba? Kahit papaano. Kung yung mga host lang siguro ang titigil, diba? Or magpapahinga pa ng dalian. Pero hindi naman siguro nila ito ika-aaray, diba? Sa lalaki ba naman ng mga talent pinila? Ano ba naman yung 12 days sa kanila? Kumpara naman dun sa production staff na yung iba minimum pa. O, diba? O kaya arawan ng bayad. Pero yun naman ang siniguro ng lahat na walang titigil sa pagtatrabaho. And that's a good news, diba? Pero yun na nga, yung pagsasanib puwersa or collaboration ng Eat Bulaga ng Tape Incorporated at ng Showtime ay niluluto pa lamang. Kung mga wala pang konkreto, pinaghahandaan pa lamang. So sa mga susunod na araw, malalaman natin yan kung totoo nga na magko-collab sila, malamang silang ipalalabas. Pero sabi naman ng ilan na hindi na naman daw ito bago para sa ABS-CBN dahil way back pa daw ng chairman pa daw si Reyna Sigion Reyna ay napatawan na daw ang MTV dati, 'di ba, ng 1-week suspension, tapos pinalitan nila ng title ito na SF. O 'di ba? 1 week lang naman. Pero yun nga, 'di ba? So marami pa din spekulasyon, madami pa din na kumbaga parang maraming spekulasyon, marami pa din nagbibigay ng kanilang mga opinyon na wala pa naman din kasiguruhan. Kaya wag muna tayo magpaka-OA. Tulad na lang din yung suspension date, 'di ba? Iba-iba. Ano ito, may cut-offs? Ano to, sweldo? Nakakaloka yun. May nagsisimula ng 9, may nagsisimula ng 14. Ay naku, antayin na lang natin. Kung totoo nga sa October 9 magsisimula, well, sama-sama natin pakatutukan sa Lunes yan. Kung hindi na natin mapapanood ng Showtime, dahil yun lang nga ang data. Diba? Huwag muna tayong atat. Huwag tayong una-una. Diba? Antayin natin. Maglalabas din naman sila ng kanilang mga official statements sa mga susunod pang mga araw. Well, in the meantime, yan po muna ang chikang aking nasaga pa on a Thursday morning. Sa aking pagbabalik, nako, isang umating mong chikahan na naman ang daladala na nag-iisang bakla. Dahil yung isang bakla, nagba-birthday. Birthday na ni Cora! Birthday na ni Cora! Birthday ni Cora! Ngayon! Happy birthday, Barney! Charot, hindi. Tita Cora pala. Anyways, happy birthday, Mare. Ganti-ganti lang din yan. Diba na birthday ko, pinaliparan mo ako ng kalapate? Ganon-ganon din. Anyways, uli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. Ayan. Eto pa rin ang Baklitas. Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo.